Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video is pag-uusapan at atin pong panunuorin kasi finally ay nakatuntong na pong muli itong ating kababayan na si Sofronio Vasquez dito sa It's Showtime na pinaka-inaabangan ng lahat. At ating panunuorin itong naging payo ni Vice Ganda at nung kailang pag-uusap dito sa nasabing programa. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At ilang beses na nga po nating napag-uusapan itong si Sofronio Vasquez dito sa ating YouTube channel, and finally today ay officially nakatungtong na nga pong muli sa It's Showtime itong ating kababayan na si Sofronio Vasquez na kung saan ay pinapangarap niya noon pa man after niya manalo dito sa The Voice USA. And ngayon mga kapolitika is nag-usap na nga po itong si Sofronio Vasquez at naikwento niya dito sa It's Showtime na kung saan ay bago umano itong finals dito sa The Voice USA ay nag-message or binigyan siya ng inspirational message ni Vice Ganda. And dito is nag-perform rin po itong si Sofronio dito sa nasabing noon time show. Hindi lang po natin ma-play mga kapolitika dahil may copyright po yung kanta. So atin na lang pong panunuorin itong naging interview or itong pag-uusap nila Vice Ganda kasi talagang tuwang-tuwa. Marami po ang naiyak dito sa madamdaming pag-perform ni Sofronio Vasquez dito sa It's Showtime. At the same time, yung istorya ng kanyang buhay na kung saan ay talagang hindi susuko yung determinasyon. At ang sabi pa nga dito ni Vice Ganda, minsan ang tagumpay or yung pagkapanalo is hindi yan nadadaan sa isang try lang na pag sampa mo kagad sa isang entablado ay ikaw na yung champion or ikaw na yung winner. Kasi minsan kinakailangan na pagdaanan mo ang lahat ng bagay para makamtan mo yung tagumpay. Kumbaga magkakaroon ka na muna ng mga karanasan or yung mga tinatawag na experience para yun ang gagamitin mo na lakas or strength para maabot mo yung minimithi mong pangarap. Just like rin dito kay Vice Ganda mga kapolitika, bago siya tumuntong dito sa kanyang posisyon ngayon na kung saan ay nagtagumpay dito sa kanyang career sa showbiz, ay ilang beses rin po siyang na-reject at dumaan muna siya dito sa pinaka mababa. So yun po talaga ang story, not unless talagang ikaw ay masyadong pinagpala na kung saan ay pagsampaw or pag-try mo kagad ay ikaw na yung nanalo, nandun ka na kaagad sa tugatog ng tagumpay. But usually most of the time ang mga Pinoy or yung mga naging matagumpay talaga sa buhay ay dumadaan muna sila sa hirap at doon sa pinakamababa mga kapolitika, which is ito nga yung story ni Sofronio Vasquez. Kasi kahit ngayon ay meron pa rin mga pangilan-ngilan na negatibong komento dito na bakit ngayon lang daw napansin ng It's Showtime itong si Sofronio Vasquez ngayong champion na siya doon sa ibang bansa sa The Voice USA. And tayo naman is ano na tayo dito, over na tayo dito at nakapag-move forward na tayo sa toxicity at yung mga negatibong komento at katoksikan ng ilan sa mga Pinoy na kung saan isinisisi pa rin itong It's Showtime. Kinakailangan na po nating mag-move forward at mag-move on dito sa nangyari kasi okay naman na ang lahat. Ang importante at pinakamahalaga dito mga kapolitika ay nanalo nga itong si Sofronio Vasquez dito sa The Voice USA at karangalan po yun sa ating bansa. So ngayon ang day 2 ni Sofronio, kasi doon sa ating previous video ay napag-usapan natin na day 1 pa lang ay nag-rehearse na siya, nag-training na siya para sa kanyang performance ngayon sa It's Showtime. And ngayon yung day 2 niya is andito na siya sa It's Showtime and na-meet niya yung mga big stars dito, just like sila Regine, sila Ogie Alcacid, itong sila Martin Rivera, sila Gary Valenciano at itong si Vice Ganda. So baka in the next future or the next days ay imimit niya rin itong sinasabi niya sila Bongbong Marcos at si Manny Pacquiao. Every time nag-audition ako sa mga competitions, tawag ng tanghalan po yung unang pumansin sa akin. I'm sure, wow, kung I'm sure, kala mo talaga nakikita ko yung nangyayari sa loob. Actually, hindi ako sure. Hindi, pero yun nga, nung kumakanta ka, tumatakbo yung utak mo, ang dami mong naaalala, no? Nung nag-audition ka, nung una kong sumali, nung una ka nabigyan ng comment ng hurado, unang score na nakuha mo, reaksyon ng pamilya mo, pakiramdam mo, suot mo, bumalik yun lahat sa'yo kanina, di ba? At hindi lang sa'yo,
sa buong Showtime family, lahat yon na naramdaman ng lahat, pati yung mga manonood, di ba? Kasi ang daming Showtimer na since day one ng tawag ng tanghalan, nakatutok na yan. Di ba? Kahit nag-pandemic o hindi, totoo. Kaya halos kilala nila kayo eh. Bahagi sila ng journey ninyo. Ang hirap kumanta nun, no? Para kang yung bigat mo, parang dinadala ka. But yung happy na bigat, yung kumbaga, finally, nabigyan ako ng pagkakataon kasi ito yung pangarap ko eh. na naging champion sila, sana maging champion din ako. Yeah! Yun yung simbolismo mo eh. Yun yung simbolismo. Yun ang tagumpay ng espiritu mo bilang isang tao na dinala ka dyan nung hindi mo pagsuko, di ba? Hindi pwedeng pang isang laban lang tayo. Hindi pwedeng pang isang talo lang tayo tapos na. Hindi, di ba? Hanggat hindi mo nakukuha yung pinaka-goal mo, walang hintuan ito. Saan ka man mapunta, di ba? Saan ka man mapunta, hindi ka pwedeng harangan para ipakita mo kung anong meron ka. Congratulations sa'yo. Yung triumph of the human spirit. Diba? Yung hindi sumusuko. At saka kaya lalo nakaka-emote nung kasama mo na silang lahat. Diba? Nakaka-proud na makita kayo kung gaano kayo kagagaling, kung gaano na saan kayo dinadala ng mga backpack nyo. Diba? Ikaw, international, diba? Global ang nakakita sa'yo sa talento mo. Tapos bit-bit mo yung mga Pilipino. Alam mo ba kung gaano kalaki yung tagumpay mo sa Frono? Inspired lang po ako sa mga kwento kasi naiintindihan ko kung paano po lumaban. And even po sa lahat po ng mga tao dito, hosts, from the people na nagtatrabaho dito, we all have dreams. Huwag lang po tayong sumuko talaga. Yeah! Ang daming mga batang mahilig kumanta ngayon na nung nakita ka nila, marami doon nagsabing, magiging ganyan ako. Ganun ka din ng bata eh. Meron ka rin tinuro na nakita mo sa telebisyon na sabi mo, gusto mo maging ganyan ka. Sa kapudo natin, bago po ako tumungtong ng stage, nag-message po ako sa iyo na thank you for inspiring. Oh, salamat. Kaya nga, dalawa yung pinagawa kong ganito. Kaya sabi ko, pag uwi na sa Dalawa pag share Dalawa talaga. Hindi, at saka nakaka-proud din, di ba? Kaya di ba, lagi natin niloloko pag may nagsasabi, dati pangarap ko lang tumungtong sa entablado ng tawag ng tanghalan. Ano bang meron sa entablado to? Dati gustong tumungtong, di ba? Tahanan pala talaga ito ng mga mangangarap. Di ba? Ito ay tahanan ng mga mangangarap. At hindi lang siya simpleng pangarap. Ito ay pangarap na nagdudugtong ng buhay hindi lang ng isang tao, kundi ng isang pamilya. At ngayon yung pangarap mo, hindi lang nagbigay buhay sa sarili mo at sa pamilya mo. Nagbigay buhay ito sa buong Pilipinas, ha? Nung nanalo ka, everyone celebrated for you and with you, di ba? Your win was our win. It was the entire nation's win. Ganon kalaki yung epekto ng tagumpay mo. Gusto ko lang din pong magpasalamat. I know he's watching. Coach Michael Bublé, thank you so much for being a Filipino. Salamat. Anong number ni Michael Bublé? Bakit sige mo? Huwag mo sa pagpasikat, no? Bigay mo sa iba-Viber ko. 09. Di mo siya kukulitin. Aabangan ko lang kung kailan lalabas yung Michael Bublé's birthday sa Viber. Para batiin mo. Babatiin ko lang siya. Tapos tatanungin, sino ito? This is Sopronio's best friend. Inspiration. Pero nakakatuwa ka talaga. Nakakatuwa ka. Kasi alam mo ba, lalo binati ka lang dito ng Showtime, ang dami nang nagtalakan sa Twitter, di ba? Ngayon, pinapansin nyo si Sopronio. Yes. Ngayon, inaangkin nyo si Sopronio kung maka-our very own kayo dyan. Oh, Ganyan. wow. Hindi naman po nila alam na hindi po tumigil yung pangarap ko sa competition. So, yung Showtime po yung mismong nagbigay sa akin ng trabaho at ginawa po akong vocal coach. Kaya salamat. Yes. Love you, so. After niya mag-TNT, kahit di siya nagtagumpay dito, he stayed. Naging vocal coach siya ng mga contestants at ng tawag ng tanghalan. Hindi ninyo alam yun, kaya talagang pamilya siya. Kaya May ganon! Sino tinitila kay ganon? pinag-awayan nila yan online. Kung bakit ako nababasa ko lang natataon ng mga tao kung ano-ano dalawang pinag-aawayan. Bakit tinatawag na our very own? May Bakit mga daw inaaway? ganun. Oh, Marami ngayon, silang hindi nagsalita alam. Si Sopronio. Eh, Patingin. Ay! Ang haba!
proud of you and we are very happy. so proud of We are very proud that you are part of this family. We love you very much. We love you very much, Sofronio. So much, Showtime. Congratulations! At kami naman po sa OPM ay meron ding sorpresa para sa'yo. Ayan, Flowers lang naman yan. Hindi yan flowers. May awards. May awards siya. Ito po mula sa organisasyon ng Pilipinong mga awit. Naku, kung makaangkin kayo ngayon, kayo mga OPM kayo, dati namin, hindi naman Bahala, Kuya Ogie. Ano sinasabi sorry, mo? sorry. Ano sinasabi mo? Sigurado rin siya eh. Ito, sasabihin ko sa'yo. In recognition of your historic achievement as the first Filipino to win the Voice USA, your remarkable talent and unwavering dedication and inspiring journey have brought immense pride to the Filipino people and to our nation at sa lahat ng mga maawit. Tanggapin mo ang munting award na ito. Congratulations. We are very proud. Pangalan niya ba yung nilagay mo? Oo, syempre, pinirmahan ko yan, no? Kilala kita. Mali-mali spelling mo minsan. Tama yan. Ay, meron ka pa palang ganito. Ano to? Sasabi. Sinasabi kasi sa airport, Ano gagawin, pag hikaw? nagsha-show ka sa out of town, hindi mo sumasalubong sa'yo. Tapos pag talikod, Flowers, tatanggalin mo din naman. Pag talikod din ng ganito, tatanggalin mo din. Sa hotel Mabigat. Ako na magugulat. Oo. Maraming salamat Congrats, po. Thank you so much. Thank you so much po talaga sa lahat ng bumubuo ng It's Showtime. Maraming salamat po for starting to develop and starting to open up the dreams for everyone. Thank you. Saya, nakakaiyak. Diba? At mga kapolitika, yun po ang naging clip ng pagbisita ni Sofronio Vasquez dito sa It's Showtime. At ano ang inyong maging reaksyon dito sa talagang madamdamin na paglalahad ni Sofronio Vasquez ng kanyang pinagdaanan. Kasi ngayon mapapansin mo mga kapolitika, sa tuwing kumakanta itong si Sofronio Vasquez ay damang-dama mo na talagang punong-puno siya ng emosyon kung magkanta. Kakaiba, katulad nga nung sinabi ni Gary Valenciano na ngayon ay parang storyteller daw itong si Sofronio Vasquez. Unlike dati na kanta lang or kumakanta lang siya, unlike talaga ngayon na nagkikwento siya ng isang story. So kakaiba po na ngayon si Sofronio kung ikukumpara mo dati. At ano ang inyong maging reaction dito mga kapolitika sa kung saan ay bumisita na finally itong si Sofronio Vasquez dito sa It's Showtime. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.